Masayang araw mga ka-PL. O samahan niyo po ulit ako mga kababayan, makimarites tayo sa mga politiko at makimarites din po tayo sa usaping politika sa ating lipunan. Unahin po natin itong interview po mga kababayan ni Senator Bongo sa Ted Filon. Ginaya niya po siyempre yung ating pangalawang Pangulo. Kasi ang tanong ho sa kanya, Senator Bato, dadalo ho ba kayo sa zona ni Dayunyor? Ayaw niya di umano mga kababayan kasi ayaw niyang makipagplastikan. Ewan ko lang yung ibang mga senador dyan. Baka handang makipagplastikan. Kaya ako sa inyo, mga senador na kasama sa Duterte noong nakarang halalan, sana kayo din mga sir. Iparamdam po natin kay Dayunyor na naiinis tayo sa ginawa nilang pagdukot sa ating Tatay Digong. Ganun lang kasimple. Hindi naman kailangan yung zona na yan. At saka wala naman tayo maririnig na maganda dyan. Wala naman siya nagtrabaho eh. Ano yung pagmamayabang niya? Yung mga sabuyas na mga nadampot lang sa gilid-gilid na wala namang nahuling mga salarin. Yan ang ipagmamayabang niya. Ano, yung 300 ba mahigit na mga ambulansya na kailan, nung nakaraang linggo niya lang ginawa. 3 taon siya. First time niya palang ginawa. Yun lang. Anong saysay nung zona na yan? Dapat nga, wag na siyang magsonang buang siya eh. Pangalawa, mga kababayan, itong pananahimik po ni Eden Santos ng Net25 noong nakaraang linggo, di ba tahimik lang siya, no? Bagamat nag-viral yung kanya mga tanong kay Auntie Claire at naiinis na si Auntie Claire, napipikon na, tinawag na tuloy tayong garapata, o ngayon, binasag na po ni Auntie Claire, ni Eden Santos, yung kanyang katahimikan, mga kababayan. Parehas ho yan may video panoorin po natin. At ang pangatlo, mga kababayan, ito namang opinion ng ating mga kababayan tungkol sa impeachment ni VP Inday Sara. Kung gaano karaming porsyento ang sumasang-ayon para mapa-impeach si Inday at gaano karami naman o gaano kataas na porsyento naman ang hindi sumasang-ayon, ang undecided at ang di sapat ang kaalaman tungkol sa impeachment. At ang pang-apat, mga kababayan, hindi ko na lamang to masyadong bibigyan ng mataas na reaksyon o itatakil ng mahaba, mga kababayan. Babasahin ko lang po sa inyo yung kapiraso. Tungkol po ito, mga kababayan, sa mga nawawalang sabongero. Ayon po kay Boying Remulla, konektado di umano yung pagkamatay ng mga sabongero sa war on drug ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. What? Paano nangyari yun? Boying, nagtatanong lang kami Paano nangyari? Ang gulo. Teka, ano ho naiisip nyo dyan, mga kababayan? Paki-comment lang po. Unahin po natin itong kay Senator Ronald Bato de la Rosa, interview niya po sa Ted Filon. Pakinggan po natin yung kanyang matapang na pahayag, mga kababayan, bakit hindi siya dadalo, kung ano rin ang kanyang dahilan. O eto na, himay-himayin lang natin to, mga kababayan Huwag po natin i-play dire-diretso, mahirap na, baka ma-copyright tayo at hindi pa naman din tayo nakapagpaalam sa News 5. O eto na. Are you going to attend the zona? Hindi. Hindi ulit. Hindi ulit. Pangalawang taon. Pangalawang taon na pala ito ni Senator Bato na hindi siya dadalo. Noong nakarang taon, hindi dumalo si Inday. Hindi rin siya dumalo noong nakarang taon. Ngayon, hindi na naman dadalo si Inday, hindi rin siya dadalo sa zona ni Bangag.
So, tandem talaga itong dalawa, si Inday at saka si Bato, mga kababayan. Tama yan. Prinsipyo tawag dyan, mga kababayan, at paninindigan. At higit sa lahat, hindi plastic na tao si Bato. Kung ayaw niya sa'yo, ayaw niya talaga sa'yo. Kung gusto ka niya, tropa ka niya. Hindi ulit, hindi. Opo. Bakit po, Senador? Bakit po, sir? Ayaw ko makipagplastikan, Ted. Ayaw ko makipagplastikan. Masama ang loob ko. Masama lang ang loob ko. Kaya ayaw ko makipagplastikan. O, mga kababayan, iisa-isahin pa ba natin? O sige, subukan natin. Unang-una, ginawa ng administrasyong ito sa Kingdom of Jesus Christ. Pumunta din po si Senator Bato de la Rosa sa KOJC. Di ba? Sila ni Robin Padilla, nagpunta rin siya. Pangalawa, etong pagdukot, pagkidnap sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hanggang ngayon nadala sa The Hague. At ang pangatlo, eto palagay ko lang to, mga kababayan ha, etong inaakusahan din siya na di umano, siya daw ang nanguna nung war on drugs ng dating Pangulong Duterte, kaya napakaraming nagurgor. Yan ang bintang nila, di ba? Libo-libo daw yun eh. Kaya nga ngayon yung ating tatay nasa The Hague. At natandaan nyo ba, mga kababayan, yung Oplan Horos, di ba? Napag-usapan natin yon. Dalawa sila ni Senator Bongo na dadalhin din di umano sa The Hague. At baka mangyari yan, wag naman sana. Sino pa po ang hindi sisipot sa SONA sa pagkakaalam po ninyo, Senator? Tama ko, si Senator Bongo, mukhang hindi rata sisipot. Si Senator Bongo, hindi sisipot. Maliwanag na tayo dyan. So dalawa na doon sa mga Duterte Black na tawagin ngayon. Dalawang senador na. Hindi pa tayo sigurado kay Robin, kay Senator Marcoleta. No? O ito. Ewan ko lang si Senator Robin. At saka yung ibang mga kasama ko sa grupo namin, hindi ko alam kung... Kasi we leave it up to individual feelings mo na yan. Individual decision making mo na yan kung gusto mo. Pag mo na idama yung iba, kung ayaw mo, huwag mo idama yung iba. Kasi ako lang, personally, hindi ko feel, ayaw ko makipagpustikan, alangan na, makita ko yung mga congressman doon, makita ko yung mga taga-Malacanang doon, na makipag-smile tayo doon. So, nilinaw ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, no? Basta silang dalawa ni Bongo, hindi sila dadalo. Pero ginagalang niya ang desisyon ng ibang senador na nasa Duterte Black na kung tawagin niya yon. Kung halimbawa, si Senator Robin Padilla dadalo at kaya ng konsensya niyang makipagplastikan, kaya niyang makinig sa walang silbing State of the Nation address, di pumunta siya, di ba, makikain na lang siya doon ng mga lobster at saka steak. Si Senator Rodante Marcoleta, kung kaya na rin makipagplastikan, ganun din. Pumunta rin sila, pero kung ako halimbawa lang, ako yung senador na nasa Duterte Black, putang ina, anong gagawin ko doon? Yung pagkain na nasa SONA, makakain ko naman sa ibang restaurant yan. Para saan pa? Ano pakikinggan ko sa SONA ni Marcos? Wala naman nagawa. Alin? Yung mga sabuyas na pinulot lang, kung saan-saan, na wala naman silang nahuling salarin, yon ang ipagmamayabang ni Marcos. Potragis, drama lang yata yun eh. Pinagluloko lang nila taong bayan. Akala siguro nila, maloloko tayo mga kababayan eh. Alin pa? Ibabalik niya yung 5,500 na flood control project na kita nyo, puro baha ngayon. Alin pa? Yung ambulansya na 300 mahigit ba yun? Noong nakaraang araw, ipinamahagi di umano nila,
Anak ng patula, kahit Davao City, kayang bumili na ganun karami Ang Davao City, nakakabili po ng mga sasakyan nila na magagamit nila sa kanilang gobyerno, sa kanilang lokal na gobyerno sa Davao, nang sila lang hindi umaasa sa nasyonal o sa pera ng nasyonal. Masama ang loob natin sa kanila. Ayaw ko na lang. Opo. At yung Diba? Masama loob niya. Apo, yan si Senador Bato de la Rosa. Sinasabi niya lang ang kanyang damdamin at yan po'y ginagalang din po natin. Straightforward. Okay, tama din po. Yes, yeah. Yun lang naman. Mabuhay tayo sa katotohanan, huwag sa plastikan. Yun ang ganda ng sinabi ni Senator Bato. Mabuhay tayo sa katotohanan, huwag sa plastikan. Hindi katulad ni Ate Mangga at ng kanyang ading plastic. Nakipagplastikan lang pala kay Inday Sara noong 2022. Nung manalo na ang yawa. Yawa talaga. Lumabas na ang pagkayawa. Tumubo ang sungay. Talay. Tapos na. Tanggalin na natin yan. Mahirap na baka gorgor yung ating content ngayon, mga kababayan. So ayan po, ang napakagandang naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa sa interview niya kay Ted Fido. Ngayon, pangalawa, isusunod po natin, mga kababayan, itong mga naging pahayag din, siyempre, ni Eden Santos. Sa kabila ng kanyang pananahimik nung nakaraang linggo, eto na, nagsalita na si Eden Santos, mga kababayan. Mahinahon lang. Hindi naman po katulad ng mga datingan ni Auntie Claire na akala mo kung sinong magaling. Jogo naman. Abogada, pero walang laman po ang sinasabi. Si Eden, ito simpleng-simple lang, mga kababayan, pero kung pakikinggan niyo pong maigi, pakinggan niyo po. Ang sakit po sa dibdib, ang sakit sa tenga. Ipagpalagay niyong ikaw, si Auntie Claire, habang pinapakinggan mo yung sinasabi ni Eden, masasaktan ka Imposible. Hindi masaktan si Auntie Claire dito sa mga sasabihin ni Eden Santos. Malamang sa alamang, baka tawagin niya rin tong garapata katulad natin, mga kababayan. Garapata daw tayo. O siya, garapata rin naman. Kasi yung amo niya, aso. Garapata rin siya. Nagsalita ang garapata, Bishop. Tayo yung katuwang nila para maipaabot sa mga kababayan natin yung mga proyekto, programa ng gobyerno. Ang ibig sabihin ni Eden Santos, mga kababayan, ang media, ang katuwang sana ng gobyerno para maipaabot sa tao ang mga programa, proyekto ng gobyerno. Kaya siya nagtatanong ng ganon. Kanino? Kay Auntie Claire. Saan po ba ano po ba ang address noong bahay silangan? Gaano na po karaming mga barangay ang wala na pong siyabuyas? Kaso itong inyong Auntie Claire, mga kababayan, masyadong tawag nito, confident sa mga isasagot niya. Confident siya, pero nagmukha siyang tanga. Di ba? Mali-mali po ang datos niya. Ang datos pala ng PDEA, 25,000, sa kanya 4,000 lang. Hindi sumasangguni sa PDEA. Kung ako PDEA, binatukan ko niya si Auntie Claire. Particular ng Pangulo, hindi ho... hindi yung kasi hindi maganda tabas ng pagtatanong or sa tingin natin ay nasagasaan ng ating ego tapos hindi natin bibigyan tamang sagot. Pangit naman po. Ayan. Ayan Ngayon, Auntie Claire, kung pakiramdam mo, hindi maganda tabas ng mga pagtatanong, sagutin mo pa rin. Trabaho mo yan Kaya ka nga inilagay dyan ng presidente
para sagutin mo ang lahat ng katanungan ng mga media, masakit man o hindi. Sagutin mo ng mga ayos, maging professional ka. Abogada ka, di ba? Gamitin mo yung pagka-abogada mo. Wag yang parang pasintabi abogada ka lang yata sa Eskwami. Salamat, maraming salamat dun sa mga naniniwala. Ano po, at alam naman na wala naman tayong nagawang mga paglabag. Ano po, kung sinasabi nilang merong breach of protocol, yan po ay malinaw namang makikita doon sa video. At mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ang makakapagpatunay. Correct. Yun mismong si Jr. ang makakapagpatunay na walang nalabag na breach of protocol si Eden Santos. Yun kasi ang dahilan lang, Madam Eden, ni Auntie Claire, para sibakin ka sa Malacanang Bet Reporter. Kasi tinik ka po sa lalamunan niya. Natatakot siya na baka sa susunod po na tanong ho ninyo, mas masakit at mas mabigat nang sagutin. O di kaya naman, para lang wag siya mapahiya, sagutin niya, pero ang kinalabasan, bandang huli, siya po ang kahiya-hiya. Hindi namin siya in-approach. Siya po yung lumapit. Kadalasan gano'n naman kung kapag kasi ang Pangulo gusto naman talaga niyang magpa-interview or gusto niyang magbigay ng siya mismo yung makikita mo sa kanyang body language Pero di ba? Gusto din naman pala ni Bongbong Marcos, Auntie Claire Ikaw lang yung naghahanap ng dahilan Ayaw mo pang sabihin na ayaw mo kay Eden. Gusto naman pala ni Marcos. Si Marcos naman daw pala ang lumapit sa mga media. Tapos sasabihin mo, may nagawang paglabag si Eden Santos, breach of protocol. Ipinagbawal, mayroong guidelines na bawal, gato ganyan. Si Marcos ang lumapit. Gusto daw ni Marcos na magpa-interview. Huwag mo itutulad si Marcos sa'yo na takot sa interview ni Eden. Nasasaktan, natatakot, nanginginig, natitense siya, di ba? Alam niyo yun, kapag ka nagtatanong sa Eden, nag-iiba na yung aura ng mukha niya, kinakabahan na siya. Paano pala ito humawak ng kaso itong babaeng to? Pag nasa korte, baka maganda utal-utal din itong si Auntie Claire. Pag ayaw po talaga ng Pangulo, kahit na anong tawag mo sa kanya, kahit anong pagpapapansin ng mga media, dire-diretso lang po yan. Tama. Hindi yan. Diba? Napakarami na nating nasaksihan na ginawang gano'n ni Marcos. Nilalapitan siya ng mga media. Pero, hindi niya trip Hindi niya trip magpa-interview. Hindi siya handa. Kumbaga lutang siya ng mga araw nila. Teka, sadali. Huwag niyo muna akong iistorbohin. Huwag niyo muna akong tatanungin. Huwag niyo muna akong i-aambos interview. Wala akong tulog kagabi. Puyat ako. Nag-party-party kami. Siguro, nung araw na yon, kumpleto tulog ni Marcos. Kaya, ayan. Siya lumapit sa media. Pero si Auntie Claire talaga. Yun ang ginawang dahil akala niya siguro, mga kababayan, makakalusot yung palusot niya no? Kaso wala pinalagan siya ng MPC, Malacanang Press Corp. Pinalagan siya, hindi pwede. Sabi ng Malacanang Press Corp, hindi pwedeng magtanggal ang Malacanang Bet Reporter. Huwag kang Claire Castro, garapata ka lang. Hihinto or hindi yan ang ngingiti lang yan, kakaway lang ganyan, tapos diretso na yan. Hindi po yan hihinto sa harapan ng media. Unless na talagang meron siyang gusto sabihin or lalo na yung pagkakataon na yun ay magandang pagkakataon na mas i-elaborate pa yan, ma-expound pa niya yung event, hindi po ba? Siya na po mismo nagbibigay ng statement. Ayun. So pag may mga reporter na nagtanong, hindi po natin
lalo kung sasagutin naman ng Pangulo. Tama. Ba? Opo. Parang yun yung way na mas maipapaliwanag din ng gobyerno ng Pangulo yung kanyang mga ginagawa. Sumasagot naman si Marcos kapag ka nagigipit na sa tanong, dubi-dubi-dap-dap nga. Hindi tulad ni Auntie Claire. Sandali, kunin natin yung datos sa PIDEA. Kung gusto nyo, kayo pumunta sa PIDEA. Ikaw nga tinatanong inuutusan mo naman ng reporter, papuntahin ng PIDEA. Ikaw ang tinatanong, ikaw ang sumagot dahil ikaw ang tagapagsalita ng Malacanang. Woflax. Hindi naman pagka kayo naman, meron naman bago naman magsimula ang isang press briefing sa Malacanang, meron talagang nire-review kayo ng protocol di ba? Sa press ambush, hindi pwedeng andito maglalakad ng presidente, dito lang ang media. Yes, may ganun po. Pero yes, may ganun mga kababayan kasi na-try ko yan di ba? Sinabi ko na sa inyo, minsan naimbitahan ako mismo ang tumawag sa akin, ang nag-text sa akin, ang Presidential Communications Office nung panahon na ako kung tawagin BBM vlogger pa ni Bangag. Nakatanggap po ako ng mensahe. Kasi ang event po nun, mga kababayan, sa Mindanao. Malapit lang po sa lugar namin. Doon ang event. Wala pong ibang vlogger, si The Junior doon, kundi ako lang. Ako po ang tinawagan. May contact May contact sila. Meron, ang gaya mo ko lang kung hanggang ngayon, nasa kanila pa itong telepono ko. Tinawagan ako, pwede na ba ako mag-cover? Nag-cover po ako. Hanggang doon lang kami. Andun yung entablado, hanggang doon lang kami. Kasama ko mga media. Ako lang ang bukod tanging vlogger. Meron pa nakalagay sa likod ko, vlogger. Ako lang. Meron pong ganun. Hanggang dito lang kayo. Meron naman pong pwede kayong lumapit, pwede kayong mag-ambush interview. Pero namang ayaw niyang magpa-ambush interview. May mga ganun po na mga kaganapan sa mga event with The Junior. Yung kay Eden Santos, doon sa Tarlac, mga kababayan, pwede. Kasi si Marcos nga ang lumapit. Di ba? Kaso ginawang dahilan ni Auntie Claire dahil napipiko na siya dito kay Eden I don't think na sa tagal ko rin na, of course, na nasa media rin at nasa gobyerno dito. Nakikita ko na pagka ang isang mga beat lalong-lalo na sa close ng presidente, hindi naman talaga sila yung lumalabag sa protocols. Yan. Yes. Siguro hindi lang nakita ng tamang dahilan. Hirap na hirap banggitin si Kuya si Eden tumawa na lang Dapat pinangalanan nyo ng ng Yusek na tagapagsalita ng PCO. May takot din ako kung paano kasi bakit. Joke lang. Ayun. Gani sa una wala pa mangani ni. Nadami ka na kabayan. Bahaw pa mong ganon, gaon huwag sudan-sudan. Hindi lang Ayan. Tanggalin natin yan. Ewan ko kung narinig nyo. Sumampa sa ibang video O yun Di ba? Ate Clem, narinig mo? Narinig mo yung sinabi ni Eden Santos? Pinasaringan ka, di ba? Pinadaplisan ka, Ate Claire, sasagot na yan si Ate Claire, mga kababayan, baka sa susunod na press briefing niya sa PCO, papatulan niya yan si Eden Santos. Tawagin niyang garapata. Eto na, mga kababayan, isusunod na po natin itong opinion o ano ba to? Opinion. Ayan, opinion. Opinion ng ating mga kababayan. Tungkol po dito sa impeachment sa ating pangalawang pangulo. Ayan mga kababayan. Taliwas po ito sa ipinapakalat noong merong survey, di ba? Ayaw ko na lang pong banggitin kung sino ho yung nagpa-survey o kung sino po yung survey firm. Ayaw ko na lang pong banggitin ng pangalan ng kampanya
o kumpanya ng survey firm. Basta meron ho silang gawang survey daw. Survey daw nila na karamihan daw sa ating mga kababayan, ito daw ang gusto, ito to, 42% daw ang sang-ayon sa impeachment ni Inday Sara. Iba to. Opinion sa VP Duterte impeachment. Ito po ang lumabas. Saan galing? Ito sa baba, News 5 ang nagbalita nito, mga kababayan. Ito na po ang bago ngayon. Kumbaga, kung meron mang nagsagawa ng survey na to, ito na ho ang bago ngayon. Yung ipinagmamayabang ng mga bangag vlogger, mga loyalista nga, ito 42% daw ang sang-ayon na mga Pilipino na mapa-impeach si Inday. Baliktad pala. Hindi pala sang-ayon ang 42%. Pero sinasabi ng mga vlogger ni Dayunyor, 42% daw ang sang-ayon. Kita niyo gano'ng kasinungaling yung mga buang na yan, mga kababayan. Di ba? Ayan o. Sang-ayon. Anak na patola, 32% lang pala, mga kababayan kapiraso lang yan ang hindi sang-ayon, 42. Undecided, 18. Ang di sapat ang kaalaman, 7 lang. Mas marami pa rin na mga Pilipino ang ayaw na ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga DDS, mga bumoto, tawagin nating mga botante. Ayan. Huwag na lang DDS. No? Kasi kung DDS talaga, napakarami ho natin, mga kababayan Yung mga bumoto na lang kay Inday Sara. Hindi pa ho yan complete ha. Kasi marami po tayong mga kababayan na hindi alam na ipapa-impeach si Inday. Yung mga kababayan ba natin na walang pakialam sa mundo ng politika, yung hindi masyado nakikisaw-saw sa usaping tungkol sa politika, laging gusto lang nila maghanap buhay, umuwi ng bahay, magsimba, kumain, gumala, yung mga ganun lang ba? No? Hindi katulad natin na nakikimarites tayo lagi sa isyong panlipunan, isyong pampolitika at issue ng mga politiko. Eto yan. Mas marami pa rin po ang hindi sang-ayon. Maliwanag, mga loyalista nga, mga bangag vlogger, uunahan ko na kayo, baka baguhin nyo ito ha. Baka pagbaliktarin nyo to etong di sang-ayon, ilalagay nyo dito sa sang-ayon. At itong sang-ayon, ilalagay nyo dito sa sa di sang-ayon. Baka pagbaliktarin nyo yan, uunahan na namin kayo, eto na, ipinapakita ko na, huwag nyong lalansihin ang taong bayan, huwag kayong gagawa ng fake news, mga fake news pa man din kayo, mahiya kayo sa balat ninyo, ang kapal na nga ng balat ninyo, ang kapal pa ng bulsa ninyo. Okay, eto, pang-apat na pag-uusapan natin, mga kababayan, hindi ko na lamang po masyadong bibigyan to ng reaction ha. Alam niyo naman po, mga kababayan, mahirap pong makisawsaw, gagawa-gawa tayo ng kwento sa ganitong klaseng isyong panlipunan, mga kababayan. Babasahin ko lang po, eto lang, yan lang ayan lang, simple lang, mga kababayan. Ayan si Boying Rimulya, no? Atong ang ito di ba? Nagsalita na nga si alias Totoy ba yun? Di ba? At ang tinuturo daw niya, di umano, si Atong Ang. Yun lang ang sabi niya. At totoo niyan, wala tayong alam sa usapin na to. No? Basta, ang concern ko dito, ito, basahin ko ha. Kahit wala, excuse me, kahit walang bangkay, tuloy, kaso versus mga suspect. Ito nga yung sa mga sabongero, yung suspect sa sabongero. Sino may sabi? DOJ. Si Boying. Mga missing sabongero, drug war, may connect. Kita nyo na. Parang tama yata ang hinala ng ating mga kababayan. Noong mga nakaraang buwan, sabi nila,
ng ating mga kababayan sa social media, napakarami ko hong nababasa. Ang sabi nila, baka i-connect na naman yan sa mga Duterte. Parang hindi yata sila nagkakamali. Hindi ako may sabi nababasa ko lang sa social media. Hindi ako may sabi, nabasa ko lang. Okay? O ito, basahin natin itong kaperaso. Ito ang concern ko dito. Bakit po nila ikino-connect sa war on drug ng dating Pangulong Duterte? Paano nangyari? Ano ang motibo nila? No? Uulitin ko, lilinawin ko, hindi po si Atong ang pinag-uusapan ko dito, kundi bakit na-involve po dito ang pangalan ng dating Pangulong Duterte? Ayan ibinunyag ni Justice Secretary Jesus, ganda ng pangalan, Jesus, banal. Banal? Jesus Crispin Remulla, Aboying Remulla, na ilang individual na suspect sa mga missing sa Bungero may konektado rin sa madugong gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Yan lang po. Hanggang dyan lang ako, mga kababayan. Hindi ko na masyadong babasahin pa yung sa baba at baka ma-foul ho tayo, pobre lang tayo, wala tayong kapangyarihan, wala tayong mga koneksyon, mahirap na. Ang tanong ko lang kasi, bakit po nadamay na naman ang pangalan ng dating Pangulong Duterte? Paano nangyari ito? Ano ba talaga ang totoo niyong motibo? Bakit niyo dinadamay na naman ang dating Pangulong Duterte? Bakit? Malalaman natin yan, mga kababayan, sa mga susunod na linggo. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.